Okay, yung sa ano, yung i-share ko ulit yung nasa ako ng six company, yung sa Lanao, yung kaguluhan noon sa may ano, Lapayan Bridge. Yung nabutan ko lang nagira doon, yung sa Lapayan Bridge. Yung hinaras nila. Gusto nilang putulin yung tulay sa mga kalaban. So, operate kami doon. Grabing hirap din ano, sa daming kalaban, yung mga nag-checkpoint yung mga kalaban doon. So, ginawa namin, umikot kami doon sa may ano, doon kami dumaan sa may Kanipaan, yung kahirap naman na mag-operate na sa may nipa ka magdaan yung ilog, tapos hanggang liig yung ilog, tawirin mo lang doon ka sa mga nipa, grabe kakati pa naman yung mga nipa. Doon kami, inakyat namin yun hanggang sa dikita namin yung kalaban, bumbahanay na naman kami doon, grabe yung kwentro namin, hanggang sa naabutan ng maghapon. Tapos, bumalik, pumuisto kami sa may ano, yung sa may gym, yung sa may Lapayan. Doon kami nagpwisto. Tapos yung may paaralan doon, doon yung kalaban sa may paaralan, sa taas, sa ground doon. Yun yung kalaban doon. So, standby kami doon sa may gym. Pagkagabi, minurtar na naman kami. Walang awa yung mga may doon, kahit maraming civilian doon, pero murtarin pa rin nila yung ano, murtarin nila yung gym ba. Murtar sila. Abante na naman kami doon. Bulumpay na naman doon sa may eskwelahan doon. Ibiyagan na naman kami uli. Ang nakakaano lang doon, ang nakakabigay ng medyo parang kengkoy yung datingan. Kasi ito naman yung mortar kasi namin. Sino ba yung gani ng mortar? Kalimutan ko lang yung pangalan ng tao na yun eh. Ang gaya ng mortar naman namin kasi nandun kami sa unahan, sa likod. Pag mortar niya ganyan, putang ina ayaw, hindi magano yung mortar. Hindi magputok. Tapos ngayon, pati grabing gulat namin, takbo na naman kami kasi yung mortar nga namin, hindi puputok. Tapos sipain pa kasi hindi pa namin alam kung ano pala yung technique dun sa mortar na yun. Kasi hindi pa man kami nakapag-aral doon kung paano. Puta, grabing ano namin kasi yung mortar, lilipad lang siya, puro hanggang doon lang, pero hindi puputok, grabing kalampagan namin ng takbo. Bulabo kami doon. Puta, yan anong klaseng mortar ba yan? Puta, bakit ayaw mo yan? Pero buti lang, ayaw pumutok. Tayo na yung, ano na yun, yung kalaki na yun. So, hindi na, huwag na yung mortar kasi delikado. So, hanggang nahinto na yung ano, haras, istambay ulit. Pagka kinaumagahan, patrol, ikot. Pinuntahan namin yung pinagpistuhan ng kalaban. Inikutan na namin. Ikot kami. Kaya ikot na, wala na sila. Nawala na yung kalaban. Yung pala, nagharas lang sila sa amin. Hinaras nila kami. So yung panahon na yun, bali, standby na. Tapos, nung nag-standby na kami, yung pistok yata yun. Standby. Tapos bumalik kami ng Patag. Then, operate na naman kami sa sa Munay. Yung sa Lanao, operate kami doon. Kasi yung kasama namin doon na encuentro doon yung 30 IB. Operate kami doon sa Munay. Kami, una. Hindi muna kami napalaban. Tapos, yung 12 company, trabaho ko naman doon is alternate ako ni San Hermuno, sa sniper na na attach ba. So pag nung RNR siya si San Hermuno, ako yung pakyatin kasi palitan kami dalawa. Barit. Pirit. Anak, movie, lakad. Ngayon may naupihan, sigaw-sigaw sila, akyat ng sniper kasi mayroong naupihan na kalaban sa tapat. Akyat ako. Dalawang barit, akyat, pagdating sa taas. Tinignan ko yun, tinuro nila na tapat na bundok. May kubo kasi, tapos may puno. Mayroong armado talaga, nakatayo. Tapos yung iba naglakad-lakad. Yung sinilip ko na doon sa barit, pag silip ko, uy,
hindi mo ito kalaban kasi yung patsis niya, sir, sa ano talaga, sundalo. So, tinignan ng maayos. Hindi kalaban yan, trupa yan, sundalo yan. So, pagtawag, 30 IB pala, sir. Buti, nasilip ng maayos. Kasi kung hindi, sa pool. Sa pool talaga, sana yun. Buti, nasilip ng maayos. Baka yung mga 500 meters lang yung layo, sir. So, move kami ulit. Link up kami sa 30 IB. Tapos, move kami. Ang pag-move na namin, pagbaba namin ganyan, tawid, kugunan, tapos patag, nyugan, may mga bahay, sa tapat, bundok na kalbo, yung mga kugun-kugun sir, tapos may mga saging, may isang puno ng nyug. Di, standby ako. Hold, nilagay ko yung tingin-tingin akong ganyan. Tinitingnan ko yung ridgeline sir na bundok. Pero yung mga tropa, ano lang sila. Pagtingin ko ganun, may may tumayo, tapos biglang nawala. Akala ko dahon lang, sir ba? Lumalayo siya, sir. Siguro sa mga 1 click ang distansya niya. Tinignan ko ulit. Ano lang ako, kunyari lang ako na ano. Tapos tumayo ulit, tapos umupo. Tao talaga yan. Kaya sinilip ko ng scope, sir. Tingin ko tao talaga, sir. Dalawa, nakaupo. Nagtingin sa amin. Kalaban pala sila. Doon pala sa taas, sir. Doon, pero kadami nakapaksol na. Nakapaksol sila, sir ba? Yung mga kalaban. Kaya ang ginawa namin, hindi kami makapasok kasi bahayan. Yung pagtingin ko, tayo siya, tapos upo. Pag silip ko sa scope, tao, dalawa, nakaupo, nakaharap sa amin. So ngayon, hindi mo namin maakyat kasi grabe ang ng area. Pinabaming namin ng kanyon. Pinakanyon namin yung bundok. Pinabagsakan namin ng isang battery. Yung pagbagsak ng isang battery, yung 6 na bala, move kami. Nakyat namin yung high ground. Sinerge namin doon. Nagsialisa na yung mga kalaban. Wala na yung kalaban. Hindi na namin naka-encuentro doon. Tapos, na-recover namin yung pinagpwistuhan nila. Kahaba ng pinagtulugan nila. Pero walang mga kubo-kubo, yung nakalatag lang sila sa kugunan. Haba ng ang haba ng pinagpwistuhan nila. So, diretso kami. Exit, pababa, exit kami. Exit kami doon sa may, yung barangay na, nakalimutan ko na yung barangay na yun. Exit. Tapos, yun na. Umuwi. Balik kami ng Cagayan. Yun yung sa yung sa Lanao, yung lapayan na yun. Yung panahon na yun. So, yun lang yung hindi ganong madugo yung may silk sa inyo. Basta yung sana lang yung pangyayari nung panahon na yun sa Lanao, yung sa may Lapayan Bridge na panahon na yun. So, yung sa iba naman, na ibang kwento naman, yung panahon na naman ng Batcom namin na si Sir Pahi. Yung mag-turn over na sila ni Sir Dabalan. So, nung pag-Batcom ni Sir Pahi, sa Mawab kami noon. Tapos, nag-strike yung 12 company sa Lanao. Bumalik sa Lanao, nag-strike sila. So, hindi pa kami napasama. So, ngayon, na-encuentro yung 12. Namatayan sila ng isa. Hindi ko matandaan yung apelido. Flores ba yun? Yung apelido niya. So, nahirapan silang may recover yung bangkay. Naabutan ng 3 araw bago nakuha. 3 araw, 1 linggo. Dahil sa tirin, tapos yung kalaban hindi umalis. So, insilitan kami na magpunta doon. At bali, 3 company. 16. Yung 12 na una, tapos 6 company. So, dating namin doon, nag-withdraw yung kalaban. Nakuha na namin yung bangkay. So, inuwi na sa pamilya niya. So, continue kami. Continue kami operate. Move kami hanggang sa umabot kami doon sa may Pantaw Ragat. So, ang siuna namin doon si
si Sir Binalya. Tapos yung PL namin, si Sir Kuntapay. XXO namin si Sir Cabalis. So, pilit na kami. Nung pilit na kami, move kami, kita namin yung kalaban, ang daming kalaban naglalakad doon sa may ridge line, may malaking daan kasi parang kalsada siya na maliit ba. Doon sila ng kalaban, magsiksikan sila sa daanan, kadami. Nagkiyatan sila. Yun yung hinabol namin. Umikot kami sa kabila. Ikot kami, at inakyat namin yung high ground na maisan, na bagong harvest na mais. Pagdating doon sa tuktok, nandun yung kalaban, kaya inkwentro kami doon. Kaming inkwentro namin, puta, nahirapan kami sa pag-akyat. Dahil kadaming kalaban doon sa taas. Inkwentro kami, so naundiran kami ng dalawa. Si Sergeant Jaco Salim at saka si Sergeant Nabalis. Dito sa balikat. Si Jaco Salim naman dito sa may bandang tuhod. Tama nila. So, continue. Encuentro pa rin, encuentro. Hanggang sa nakuha namin yung high ground. Nakuha namin yung high ground. Inibak na yung wounded. Inalga sa chopper. Tapos, continue. Inabol namin yung kalaban. Ngayon, nung inabol na namin kalaban, hindi na namin makita kasi kabilang bundok na naman. So, kumaliwa kami. Naglakad kami. Lakad yung 6 company. Tama namin yung batalyon. Lakad kami ganyan. So ngayon, naupihan na naman namin ulit yung kalaban. Bumaba sila sa may creek. Naglalakad papunta sa may maisan ulit. Ngayon, hindi kami makababa kasi padir. Inikot kami ganyan. Inikot kami lang hanggang sa may doon sa may baba din. Nakakunsil na lang kami doon sa may damuhan. Inikot kami. Pagdating na namin doon, padir pa rin. So medyo malapit-lapit na yung daan, yung kalsada, yung daan na talaga, yung trail. So doon kami nagkandak ambus. Yung leader namin si Sir Kamandiro. Sa isang section kami noon eh. So nakahilira na kami ganyan, kaplastar na kami, ambus kami. Kasi ang akala, namin, doon talaga magdaan sa amin, yung kalaban. So standby kami, inintay namin. Nung mga ilang namin yung paghintay, lumusot na yung kalaban, yung commander. Kalimutan ko lang yung commander na yun. Naka field jacket ng US na field jacket. M203 na baril niya, bibira mo na ito with 203. Tapos may kasama siyang unano, may daladalang bala ng mga RPG. Marami sila. Lakad sila ganyan. Kung nakita na namin, tago lang kami doon. Pero padir talaga yung padir yung pangpang ba. So, pinapasok lang namin sila. Nung pumasok na sila, binanata namin. Binambusan namin sila. Hindi aga nila. Patay yung commander. Hindi yung namatay doon. Mayata yung namatay. Bumbahan namin. Tapos yung iba, nagsibalikan sila, nagtakbuhan sila. Takbuhan sila doon. Hindi na tumuloy yung iba. Doon nagsialisa na sila. Naiwan na yung commander nila. Baka na yung kami doon. So, yung na gusto na namin recoverin kasi nandoon yung RPG, doon yung M23, tapos yung M14 na baril. Ngayon, sabi na iba't ko, Sir Pai, atras tayo si Sir Binalya, atras na kayo. Hindi, Sir, kasi babayin nga namin, sabi ni Sir Kamandiro, yung team leader namin. Babayin namin, Sir, kasi recoverin namin yung mga baril nandoon, Sir, may nangamatay na doon. Hindi nga kasi padiri, hindi man mababayan. Ngayon, kung nandiyan pa yung mga kalaban, paano kayo makiat? Laway-laway na kami doon sa may baril doon, sa may namatay. Yun, hanap kami ng madaanan. Wala talaga kaming madaanan. Ngayon, tinawagan yung tube company. Sila Master Tarok ulit. Sila ngayon yung pinapa-search doon sa binira namin. Sila yung kasi, nandoon naman sila sa baba. Sila yung nag-search doon, Sir, sa lahat. Recover nila yung bangkay. Sila yung naka-recover. Kami, wala na. Wala kami doon, bira. Kasi hindi mo kami makababa, Sir, kasi kalalim. Parang ganito, Sir, ba? Pero malalim siya, mataas. Doon na lang namin sila tinira. Kasi kung maganda sana ng pwesto yun, ay marami pa yung magultok. Kasi kadami nga ng kalaban naglalakad, Sir. Nung nabirahan na namin yung nauna, yung commander, hindi pa rin namin alam na commander pala yun. Saka na namin alaman, nung namatay na, pagka-recover, commander siya. Kasi may nagsabi naman yun namatay yung commander. Pero yung tool company na yung naka-search, Sir. Kaya wala.
Sabi, pagmahay namin doon, na putangin na kung hindi lang padir. Pero gusto na talaga namin talunin doon sa ano, sir, kasi ang pumipigil lang yung sir namin, sir, binalya, wag kayong bubatyan, sir, ganun ba? Hindi naman pwede. Kaya hindi pwede kasi grabe yung lalim nga eh. Eh ngayon kung marami, kung hindi pala nagsialisan yun, di, sandwich kami doon sa baba, pagdating na namin, hindi naman kami makakyat. Isa kami mo. Takbo, wala na. Doon lang kami. Yung 12 company ngayon yung pinapamay-ubiribat ko. Si Pahi, over niya. Ito hanggang sa ano, kuha nila lahat yung matay doon. Sila na yung naka-recover. Yung recover nila, isang RPG, isang biber maliit na 2-3, tapos yung 14. Yung kabisita namin kasi yung unano kasi na tao, hindi namin matama-tamaan. Grabe ka, galing naman magtalon-talon sir ba? Maliit kasi. Tapos daldalan niya yung mga 6 na bala ng RPG sir ba? Takbo-takbo siya doon, talon-talon siya doon sa may mga kahit. Hindi naman matama-tamaan. Hindi namin matama-tamaan ng baril namin. Putang na itong unano na ito. Galing-galing talon-talon siya doon. Parang grabe minis din siya rin kamandiro. Putang na yung unano ka. Hindi ka matama-tamaan. Wala din talagang tamaan sir. Hindi ka nakatakbo na. Ano lang, yung mga distansya siguro, binanatan namin siguro nasa mga 50 meters siguro yung layo. Pero hindi nga kami makababa, sir, kasi grabing lalim, sir ba? Kaya sayang yung yung mga namatay. Yung third company, pumasok. Yun, kuha na siya. Pagkatapos balik, punta kami ng paaralan doon sa may Pantaw Ragat. Tapos, uwi kami ng Mawab. Uwi na sir, uwi kami ng Mawab. Tapos na doon, yun, kudita. Naubos. Pagkatapos, nag-downsizing. Lumiit yung batalyon. Yung mga kumpanya na iba, pinagsisingit. Kaya ilan na lang ba, sa kasikan na lang yata sila nga na natira. First sikan. Tapos nag-organize ulit third sa kapot. Ang natira noon, first og sikan batalyon. Cotabato, Carmen, retraining kumbaga. Binuo yung batalyon. Kaya nagiging 6 Port, PIP 6 yung batalyon ng mga company. Kasi dati 6, Port, 12, 16. Yan yung dati. So, nung nag-downsize na, naging Port, 5, 6 na siya. Mga yun ba yun? Yun yung, yung tamang organization na? Oo, sir. Nasunod-sunod na, sir. Sunod na. First Survey, first company, Sikan, o third. Tapos Sikan, Port, 5, 6. Yun na yun, sir. Yung pala nagawa niya. Natanggal yung 16, tanggal yung 14, 13, tapos 17, 18, 19, 20. Natanggal yun. Pinaghalo-halo lahat sa mga batalyon na dalawa. Hanggang third pala, hanggang third survey. Wala pa yung port. Wala yung port. Naging sikan. Tapos, pagkatapos, pwede ng December, dinala kami ng pagakpak sa may Pantukan. Sir Pahi. Doon na kayo nagpahinga? Oo, sir. Pahinga kami doon. Pagkatapos naman, 2005. 2005 ng kalagitnaan ng 2005, dinala kami ng Hulo. Hulo, tambay kami doon hanggang 2008 ng September. Tapos, Cotabato. Yun. Parang just no change lang yung mga pinupuntahan ng Ranger. Ikot-ikot lang. Oo, sir. Yun yung sistema doon. Sige nga, kwento tayo ngayon ng mga yung bakit katulad mo, 51 years old, maakyat pa ng bundok dito sa Samar.
19 years old ka pumasok. 32 years in the service. Yun pa rin. Na ano yun, Master? SM? Sir, kasi yung siyempre, pinapakita ko sa mga sir, sa mga junior sir na kasi kung ikaw yung senior NCO nga, sabi ko noon sa kanina about doon sa leadership, hindi lang yung kwento ka lang ng kwento. Kasi yung mga junior ngayon, hindi nila nakikita yung record sir ba noon. Kasi mga bago nga silang bagong sa sibol ng sundalo. So kung hanggang kwento ka lang sa kanila, parang kumbaga, parang maniwala sila na parang hindi rin. Kasi hindi nga nila nakikita eh. So ngayon, kailangan mo na ipapakita mo sa kanila na totoo yung sinasabi mo. Na kasi sa senior NCO leader, ikaw naman yung tinitingala nila. Na kumbaga role model nga daw tayo sa mga subordinates na mga enlisted personnel. So para mapatunayan yung mga sinasabi mo sa kanila na dapat nilang sundin, dapat nilang gayahin, kumbaga tinuturuan mo sila na may motivate. So kahit medyo may edad na tayo, matanda na tayo, para mapaniwalaan nila na totoo yung mga sinasabi mo, pinapakita ko sa kanila na kaya ko pang gambanan yung mga combat operation, sir. Kaya, yun, pag sabi ni Batcom na mag-operate kami, sama ako, mag-operate ako. Kahit nasa rin major ako, ibababa yung, gagawa ko ng magiging section sergeant ako. So, hawak ko yung isang section, ako yung magdadala sa kanila. So, yun yung pinapakita ko sa kanila na ganun dapat yung gawin mo kahit sir major ka na, tanda ka na, talagang tunay na ginawa mo siguro noon pa. Kaya kung nagkwento ka na ganito yung napagdaanan ko noon, ganito yung sistema, ngayon nakikita na nila ay totoo talaga yung sinasabi niya. Kasi tingnan mo, kahit matanda na, talo pa nga tayo sa lakaran. Yun yung doon, sir. Kasi iba yung, iba yung kwento ka lang ng kwento sa kanila. Parang hindi rin sila gaano mga paniwala. Umaliban lang kung nagtanong sila sa iba na nakakilala sa'yo, tapos nagsabi naman, ay, ganito talaga na tao yan, ganyan yan. Di, siyempre, maniwala na sila. Pero kung mas pinakamaganda pa talaga na maniwala talaga sila na talagang totoo yung nakita nila, yun, makita nila na bumibira pa tayo doon sa sa mga combat operation na yan. Yan yung ko doon, sir. Wala nang problema sa akin. Wala nang sundalo nga lalo na yung sabi kaya na yung iba kasi mag-negative ka agad, uwi na ako, mag-arinar ko, bakit isama pa ako sa operate? Ganito, ganyan, marami na siyang mga sinasabi. Mali, hindi niya naintindihan. Hindi niya naintindihan yung duty niya, sir, bilang sundalo. Pangalawa lang yung pamilya priority yung serbisyo So, operate ka, 7 days lang naman, damo, pagbaba, di saka ka mag-uwi. Kasi natapat nga na kailangan yung arinar na sana kami. Natapat. Sabi ni Batcom, huwag kang mag-arinar kasi mabigat-bigat yung pasukin natin. Kasi tintakabok yun. Mga veterano ng mga nandoon. Kaya, sama ka. Tayo. Ito, mag-arinar na kami bukas, sir. Mag-arinar na sana kami bukas. Nakaready na kayo mag-arinar na wala. Cancel. Prepare. Sama. Pilit doon. Yun nga, priority trabaho nga daw trabaho. So, yun yung, sir, yun yung kakaibahan doon. Kasi kung pakita mo sa mga junior na nag-negative ka, hindi, mahawaan din sila.
Wala. Hindi, wala na. Mawala yung ano, sir, mawala yung mga sinasabi mo na ganito dapat, ano yun. O di, mawala na yun. Yung nakita nila, o di, wala na silang reklamo. Kasi, arin na rin silang medyo na, nagpirti. So, yun yung, ano, sir, yun Yan yung... ang sikreto natin na Ranger, ano? Yung leadership by example talaga. Leadership nga, sir, yung... Ang tawag yun? Example. Ang tawag nga, gagawin. Para susunod sila sa'yo. Kasi yung iba naman kasi, salita lang ng salita dyan na ano, hindi naman nila kayang gawin din. Wala rin. Hindi rin makapaniwala sa kanya yung mga tao niya. Iba man kasi yung puro ka lang trainee. Kaysa aktual na makikita, sir. Iba yun, sir. Kasi yung mga kwento kasi, mga salita, ganyan. Yung iba na hindi nila alam pa yun talaga, parang hindi sila maniwala. Yun yung diferensya doon, sir. Ito nga ang final natin, 5 minutes nitong interview mo na second series. Pwede mo bang i-address ito SM sa mga reservists din na gusto rin magsilbi pero wala pang naging kasing lawak na experience mo na gusto rin nila magsilbi sa bayan kontra sa dayuhan o sino man. Ano yung counting advice natin o pang-inspire sa kanila? Ang masasabi ko lang, sir, sa mga reservist natin, sir. Kasi yung reservist din naman, walang sahod yun, sir, di ba? Walang sahod yun. So, ano lang sila, reserve forces lang sa government natin. So, kung gusto nyo maging reservist, kung gusto para maano kayo sa ang isipin nyo lang palagi, kahit walang sweldo, kasi hindi naman din kasi reserve mo kayo, hindi man talaga kayo katulad sa amin na laging humaharap mismo sa sa inyo lang naman, reserve, hintay lang kayo kung sakaling papasok sa atin yung mga taga-ibang planeta, saka na kayo magagamit. So ngayon, ang masasabi ko lang sa inyo, i-ano lang natin yung sarili natin, na i-adjust din yung sarili natin. Hindi tayo mag-isip ng kung iba-ibang klaseng pag-isip, na yung nakakalito sa atin ba. So isipin lang natin, tigbangin lang natin yung sarili natin na dito ako papasok, is itong mangyayari sa akin, kahit nakakapagod ito na trabaho, pero nagsiservisyo pa rin ako sa bayan, kahit walang sahod. Pero kung i-counter mo kasi sa pag-iisip mo na mag-negative ka kaagad, gawin mong 50-50 yung pag-iisip, wala, hindi mo aayaw ka doon. Hindi ka na magpatuloy kasi ang iniisip mo kagad, hirap, yung pagod nga, yung mangyayari sa'yo. Tapos isipin mo, wala namang sahod ito. Bakit ako maghihirap? Hindi. Kung gusto natin na magserbisyo sa ating bayan, para dipinsahan natin yung pagdating ng araw na lulusobin tayo, i-focus natin ang sarili natin na para talaga sa bayan yung pagserbisyo kahit walang sahod. Kasi kami sa amin nga grabing hirap namin. Oo, hirap kami pero sinasahuran kami. Pero yung isipin mo yung sahod namin kaysa hirap na nadaanan namin, grabe. Yung sahod man, suskunti lang yan sa paghihirap. Buhay pa yung kapalit. Pero hindi kami nag-negative kasi serbisyo nga to para sa bayan natin. Protektahan namin kayong lahat, mga sibilyan, para hindi lang tayo maagaw diyan sa mga ibang mga nag-i-interest dito sa natin, sa bayan natin.